Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balitang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret sa kanyang nilakihan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya akong upang iparangal sa mga dukha ang mabuting balita. Sinuga niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo. Magsiupo ang lahat. Ano po kaya ang sasabihin nyo kung ipahayag ko sa inyo na ganito? Pero bago ko po sabihin sa inyo, ang aking pasasalamat at pagbati sa ating Eminence Cardinal Jose Advincula, kay Father Jade Ricuana ng ating rector dito, at mga kasamahang pari, Father Marion Mangiraya, Father Robert Arellano, Father
Jonathan Mojica, at may mga concelebrant priest tayo si Father Romeo Quintilisca, Father Jason Santos, Father Yulito Ignacio, Father Reverend Gio Velasco, Reverend John Paul Rivera. Kasama ko din si Father Felix Joel Bernales at ako'y nagpapasalamat sa paanyayang ito at sa ngalan ng Archdiocese of Cáceres ay ipinapaabot ko ang aming pakikiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno at siyempre naman ang aking pagbati sa inyo pong lahat na mananampalataya, mga devotees, pilgrims, na nandito ngayon at yung iba ay kasama natin online. Si Father Jade kasama ko po sa youth ministry, kaya shout out din po sa mga kabataan at saka yung mga kabataan na nasa social communications, hindi lang sa mga kabataan, pati sa mga young at heart. No? Young at heart. First time ko po dito na magmisa. Napunta na rin naman po ako dito, nag-concelebrate, etc. Pero first time. Kaya shout out din po sa mga first-timers. Alam nyo, merong isang pamilya, first time nilang pumunta dito, mag-asawa, tapos kasama yung dalawang anak, yung isa 7 years old, yung isa 9 years old. Sabi nung nanay, itinuro ang Poong Jesus. Sabi, yan si Jesus Christ, ang Poong Nazareno. Sabi nung anak na 5 years old, kaya pala siya umiiyak. Umiiyak kasi Jesus Christ, umiiyak Jesus Christ. Sabi naman nung tatay, naku, alam mo, yan ang anak ng Diyos, anak ng Ama. At ang foster father niya si Joseph. At alam niyo bang apelyido ni Joseph, Nazareno? Kaya Jesus Nazareno. Ako, hindi po apelyido yung Nazareno, no? Ang temang ibinigay, ang tema natin ay dapat siyang tumaas at sana ako naman ay tumangkad. Mukhang mali yata. Mali ito nga ibigay sa akin. Siya'y tumaas at ako'y bumaba. Yung palang sasabihin ko sa inyo, sabi ko kanina, anong sasabihin nyo kapag sinabi ko na ako po si Archbishop Rex at ako'y napunta dito. Ako ang aahon sa inyo sa kahirapan. Ako ang magpapalaya sa inyo sa pagkasadlak sa bisyo. Ako ang magliligtas sa inyo sa masaklap na katayuan sa buhay. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit at mga may karamdaman. Akong magbibigay ng tinig sa mga maliliit, pagtingin sa mga bulag, sapagkat sinugo ako ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay nasa akin. Maniniwala kaya kayo? Alam po ninyo, ganyan yung nangyari dito sa Ebanghelyo na ating narinig. Ayon dun sa binasang Ebanghelyo, si Jesus pumunta sa Galilea at pagkatapos magturo sa mga sinagoga, bumalik sa kanyang hometown, sa bayan na kung saan siya lumaki. At ang bayan na yon ay ang bayan ng Nazaret. Nazaret. Kaya siya Nazareno. Taga Nazaret si Jesus. At doon sa sinagoga, nung binuksan niya ang aklat, ay binasa niya ang mula sa propesiyas sa aklat ni Isaías. At ganito ang sinasabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita. Isinugo upang palayain ang mga inaapi, upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo.
Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Lucas, talata 4, chapter 4, verses 18 to 21. Ito si Jesus, tubong Nazaret. Sa Nazaret siya lumaki. Dito hindi niya ipinahayag sa sinagoga ang mga salita patungkol sa kanya. At narinig natin na mangha ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak na magha sa kanya at pinuri siya sa kanyang napakahusay na pananalita. Pero kinalaunay, sabi nila, hindi ba siya ang anak ng karpintero? Kilala natin ang kanyang mga magulang at kapatid. Kinalaunay, hindi nila tinanggap si Jesus. At ano itong sinasabi ni Lucas? Nagalit ang lahat ng mga nasa sinagoga nung may sinabi si Jesus sa kanyang masinabi, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas, papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Luke chapter 4, verses 28 to 29. Kaya si Jesus, ang Nazareno, poong Jesus Nazareno. Pero siya ang propetang hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan Nazaret. Maaalala natin ang kanyang sinabi, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Verse 24 ng chapter 4. Kaya, pansinin ninyo, tingnan ninyo ang imahe ni Jesus Nazareno. Siya ang itinaboy ng kanyang kamag-anakan at kababayan. Siya na ipinagkanulo ng kanyang sariling mga kaibigan at sariling bayan. Mga kapatid, tayo'y lumalapit kay Jesus, ang Panginoon, ang anak ng Diyos na isinilang ng Pasko, ipinagdiwang ng anghel at mga pastol. Subalit, anong binabanggit sa kanya sa banal na kasulatan? Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, itong sinasabi, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Chapter 10, John, at verse 10 of chapter 1 of John. Mga kapatid, nandirito tayo ngayon. Marami sa inyo yung nagmula pa sa malayo, bumiyahe upang dumalaw at magbigay galang sa poon. Marami sa inyo, ito'y naging panata na. Para sa ilan, itong inyong annual pilgrimage. January, magpi-pilgrimage ako sa Quiapo. Pero pagdating nyo rito, ano po ba ang nakikita ninyo? Ano po ba ang natagpuan ninyo? Hindi isang taong matikas, hindi magarbo ang kasuotan. Hindi isang nakaupo sa trono. Hindi isang commander na maraming sundalo o napapagiliran ng bodyguards. Sino ang ating natatagpuan dito sa Quiapo Church? Ang Nazareno na hindi tinanggap, rejected. Rejected ka ba? Hindi ka ba tinatanggap? Hindi ka ba sinagot? Hindi binalik ang pag-ibig mo? Oh, rejected. Kaya ibulong mo sa sarili mo, Nazareno din pala ako, no? Rejected. Sa mga pinaasa at iniwan, magwag mawala ng loob, no? Si Jesus rejected din. Mga kapatid, si Jesus Nazareno, siyang ipinagkanulo ng sariling bayan. Siya na pinagkaisahan at inakusahan, pinahirapan ng walang sala. Siya, ang mukha ay duguan, inalipusta at pinahirapan. Ano ang ating nakikita? Hindi karangyaan, hindi kalwalhatian, hindi kayamanan, hindi tagumpay, kundi paghihirap, pagdurusa
sakit at pait. Kaya tayo din nandirito, nananalangin, namimintuho, dala ang ating mga sakit at pait. Ano ang katayuan ng buhay mo ngayon? Pakiramdam mo ba lahat na lang kabiguan? Lahat na lang ba problema? Lahat na lang kadiliman? Walang katapusang paghihirap? Walang katapusang pagbabata? Mga unos sa buhay na hindi tumitila? At ano ang katayuan ng ating bayan? Kailan ba tayo makakaahon sa hirap? Giginhawa pa ba ang buhay natin? Makikita pa ba natin ang araw na itataas din ang ikabubuti ng bayan? Matutupad ba ang mga pangako sa atin? O habang buhay na lang ba tayong aasa? Alam natin, kailangan nating bumaba at nang ang Panginoon ay tumaas, ayaw naman nating bumulusok. Hindi naman ito nais ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, tingnan ninyo si Jesus. Siya ay poon, subalit naghirap para sa atin. Siya ay poon, subalit naging lingkod, alipin at naging kabayaran para sa ating makasalanan. Siya ang lingkod na nagdurusa. Nakakalungkot nga lamang sa bayan natin, bakit niya ang mga nangakong maglingkod, tila sila ang nanginginabang. Sila na nangakong bababa ako sa inyo, sila ang tumataas at nakalimutan na ang mga nasa ibaba. Marami pa naman ang tunay na naglilingkod. Mga kapatid, si Jesus ang lingkod na nagdurusa, sa Ingles, suffering servant. Ang kabaliktaran nito ay ang enjoying servant. Anong enjoying servant? Yung nawili na sa kanyang posisyon, sa halip na maglingkod, siya na ang pinaglilingkuran. At dahil sa kanyang posisyon, umaasa na siya ng VIP treatment. Maninikluhod muna sa akin ang hihingi ng aking tulong. Dumadami ang kanyang perks and privileges. Hindi na siya maari sa mga madumi at mabaho. Nagbago na ang kasuotan. Ang lifestyle na iba na. Mga kapatid, kahit sa pagdedebosyon natin may ganyang tukso, yung mga naglilingkod at namamanata sa atin, maaring ginagawa natin ang mga bagay hindi na dahil sa paggalang at pagsamba sa Poong Jesus Nazareno, kundi upang makilala, upang magpasikat para sa pansariling kapakanan. Sa ganito, itinataas natin ang ating sarili at hindi si Jesus. Siya'y tumaas, tayo'y bumaba. Ito ang sinabi ni San Juan Bautista nung tanungin siya. Marami nang sumusunod sa kanya at tinanong siya, Ikaw ba? Ikaw ba ang Kristo? Sabi ni Juan Bautista, wag po. Hindi ako ang Kristo. Dapat siya ang tumaas. Ako na may bumaba. Dapat siya ang maitaas at ako ang maibaba. John chapter 3, verse 30. Mga kapatid, mga deboto, mga mananampalataya, hindi tayo ang Kristo. Tayong lahat ay nangangailangan ng pagliligtas ng Poong Jesus. Wala tayong karapatang maghari-harian. Tayo'y mga lingkod. Lingkod tayo sa ating pamilya, sa ating komunidad. Siya'y tumaas, ako'y bumaba. Hindi lamang po ito ang panalangin at papuri sa Panginoon. Ito rin ang mithiin natin para sa ating bayan. Ang bayan sana ang tumaas at tayong mga naglilingkod ay bumaba. Ang bayan sana ang umasenso at hindi lamang ang ilan. At kahit na sa pagmamahal sa pamilya, sa asawa at mga anak, sa kapwa, sa mga mahihirap at maralita, ito rin sana ang ating dalangin na sila ay tumaas at tayo ay bumaba. Subalit alam natin ang hirap nito.
Hindi biro ang maging tulad kay Jesus Nazareno. Pakinggan po ninyo ang paglalarawan ni Propeta Isaías sa lingkod na nagdurusa sa chapter 52 and 53 ng aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. The suffering servant. Sa chapter 53, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang, tingnan po ninyo, halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating makahinaan. Pinagaling niya ang ating makaramdaman. Subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating makasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ito yung suffering servant. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang dapat tayo ay tumanggap. The suffering servant, yung kaparusahan para sa atin, siya ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ang tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Isaías, talata 53, chapter 53, verses 1 to 9. Ang lingkod na nagdurusa, ang Nazareno, the suffering servant. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Mesiyas na nagdurusa. Ang kanyang pagliligtas sa atin ay hindi sa dahas, hindi sa lakas. Nang magdiwang tayo ng Pasko, paulit-ulit nating sinabi na ang Diyos ay pumarito sa atin sa katahimikan, sa payak na sabsaban, sa kapakumbabaan. Ano ang natatagpuan po ninyo dito sa Quiapo? Isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Mga kapatid, tuwing nadadaan po dito ako sa Quiapo Church, nakikita ko palagi maraming tao, maraming mananampalataya at deboto nakaluhod. Pero alam nyo, sa palagay ko, habang nakaluhod ang marami sa atin, at sa ating pagluhod, tila malakas pa ang ating tuhod, subalit mabibigat at tila nanghihina ang ating mga balikat. Sa ating karanasan, kapag bigla kong naalala o nababalitaan na may mabigat na problema, biglang bumibigat ang aking balikat, nanghihina. Hindi nyo ba nararamdaman na pati ang inyong makalamnan ay nanghihina? At alam ninyo, kapag ito'y tumatagal, bumibigat din yung batok noon nararamdaman natin ang panghihina. Ang lakas natin ay nakikita sa ating pagpasan. Yung mga kargador dyan sa pier, sa balikat nila inilalagay yung karga.
noon sa isang bayan namin, inilalagay sa mga balikat pag-transfer mula sa boat patungong dalampasigan. Yoke, ang tawag natin, yung inilalagay sa mga hayop. Mga kapatid, katulad ninyo, ako'y naparito, humihingi sa puon ng ibayong lakas. Katulad ninyo, mabigat din ang mga balikat ko. Tayong lahat, marami tayong pinapasan. Araw-araw may pasanin. At mayroong mga araw, ayaw na nating pasanin. Marahil ang iba sa atin ay masakit na palagi ang batok. No? Pag malagi ng pasakit ang batok, magpa-check up na po. High blood na high blood. Pero tingnan natin muli ang Panginoon. Ang kanyang mga balikat, sa kanyang mga balikat ay ang mabigat na krus ng ating makasalanan at kahinaan, ang ating mga kapalpakan, ang krus ng ating mga karamdaman at kinatatakutan, ang krus ng ating kinabukasan. Lahat ng ito ay nakaatang sa kanyang balikat. Madalas, akala natin iniwanan na tayo ng Panginoon. Pinabayaan na tayo sa ating krus. Mag-isa na lamang tayo. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Poong Jesus Nazareno, muling ipinapaalala sa atin, siya'y naparito para sa atin. Ang krus niya ay krus natin. Ang paghihirap niya ay para sa atin. Malapit na po, 3 pages na lang. Alam nyo, mahaba ang prosesyon, di ba? Mahaba ang traffic. Mahaba din dapat ang sermon. Hindi, malapit na po. Pero, pag mag-alala, may katapusan din, di ba? Sa hinaba-haba ng prosesyon, matatapos din po yan. Nazareno, hindi tinanggap, itinakwil para sa atin. Nazareno, hindi ba ito ang malalim na pag-ibig, ang magdusa para sa minamahal, ang magdusa para sa mga ipinagkatiwala sa atin? Ilan sa inyo ngayon ang nagdurusa dahil nagmamahal kayo? Ilan sa inyo ngayon ang lumuluha, nagkakasakit, nanghihina, dahil tunay kayong naglilingkod at nagmamahal? Ganyan po ang maging Nazareno. Tayo ay bumababa upang itaas ang Diyos, upang itaas ang kapwa, upang itaas ang ating mga magulang, mga anak, kapatid, mga kaibigan, mga nangangailangan, mga mahihirap. Ganyan ang maging Nazareno. Kasama natin si Jesus. At sa totoo lang, nasa Kanya ang bigat ng krus. Na-experience nyo na ba yung tumulong kang bumuhat? Tumulong kang bumuhat ng refrigerator. Naku, ang bigat-bigat niyan. O mesa, o krus. Na-experience ko na yan, tumulong ako. Subalit dahil hindi ako masyadong matangkad, matatangkad yung kasama mo. Parang pag hindi nila inangat, yung bigat ng krus nasa iyo. Di ba? Pero mga kapatid, mabigat man ang iyong krus, mabigat man ang iyong krus, ang mas mabigat na bahagi niyan, nasa Panginoon. Yan ang Poong Jesus Nazareno. Kaya ito ang ating hiling, na makayanan pa natin at pasanin ang makrus ng buhay natin. Mapasan pa natin yaong mga umaasa sa atin. Mapasan pa natin ang mga maliliit, mahirap at walang tinig at mga mahihina. Kaya mga kapatid, ito po, 3 aral. Nagsisimula pa ang So, number 1, ang Panginoon ay pumupunta at malapit sa atin sa mga panahon ng ating kahinaan. At siya ay dumarating, pumaparito, hindi sa lakas, hindi sa dahas, kundi
sa kahinaan. Hindi sa kapaliwanagan, not in many arguments and explanations, kundi sa pagiging malapit sa atin. Tandaan, favorito ni Pope Francis, sabi niya, God assures us not in many arguments, but in tenderness, closeness. Tandaan po yan. Pangalawa, maiksi lang po ito. Di ba? Di ba? May pag-asa. Di ba? Pangalawa, sa kahinaan na andyan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang ating pagtugon din, mahinahong pagtugon, subalit faithful, loyal, sa kahinaan na andyan ang biyaya ng Panginoon. Sa krus, itinaas ang kanyang katawan bilang kabayaran ng ating kasalanan. So yung pagliligtas sa atin, hindi sa malaking lightning, no? Yung pagliligtas sa atin, hindi sa malakas na explosion. Sa mga sugat ni Kristo, by the wounds of our Lord, sa kahinaan, in weakness, in times of struggle, God is there. Jesus is there. Pangatlo na, maiksi lang naman. At nangyayari ang ating kaligtasan sa pagpasa ni Jesus ng krus, sa pagbibigay niya ng buhay doon sa krus. Doon sa krus, itinaas ang kanyang katawan bilang kabayaran ng ating kasalanan. Si Jesus, itinaas ang sarili upang tayo ay maibalik sa Ama, Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kailangan nating bumaba para makabangon ang bayan, ang ating bansa. Kailangan nating magpakumbaba upang mabuo muli ang ating pamilya. Kailangan nating magsipag at maglingkod sa kapakumbabaan upang maiahon ang ating bayan. Hanggat pansarili at personal na interest ang umiiral sa atin, bubulusok tayo. Kailangan siyang tumaas at tayo'y bumaba. Nazareno. Mga kapatid, luluhod kayo mamaya, panalangin ko, bigyan kayo ng panibagong lakas. Panibagong lakas sa balikat at sa puso upang patuloy ninyong mapasan ang mga krus ng buhay. At kapag pinasan natin sa ating balikat ang krus ni Jesus, tunay na tayo ay bababa at siya ay ating itinataas sapagkat sa Kanya ang lahat ng kapurihan at nasa Kanya ang ating kaligtasan. Panalangin ko at ang wish ko para sa inyo, maging makahulugan, makabuluhan, mapayapa ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Happy Fiesta po sa inyong lahat.